sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aabot sa 14 billion pesos ang nakuhang investment pledges mula sa siyam na kumpanya sa Japan. Hataw Balita. House Speaker Martin Romualdez, inaasahang lalagdaan ni PBBM ang 2024 national budget pagbalik sa Pilipinas bukas. Hataw Balita. National Security Council itinanggi ang umano'y invasion mode ng Chinese vessels sa Ayungin Shoal. Hataw Balita. Pangulong Marcos, wala umanong nakikitang dahilan para pauwiin ng Beijing si Chinese Ambassador Wang Zilian. Hataw Balita. Maliit na taas presyo sa diesel epektibo ngayong araw ng Martes. Kerosene magkakaroon ng rollback. Hataw Balita. At 18,000 pesos incentive para sa mga guro at iba pang kawani sa pampublikong paaralan ipamamahagi na ng Department of Education ngayong araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging bunga ng kanyang pakikipagpulong sa mga negosyante at investors sa Japan sa sidelines ng ASEAN-Japan Summit. Ayon sa Pangulo, aabot sa 14 billion pesos ang nakuhang pangakong pamumuhunan nito na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. Ilan din anya sa mga pangkalakal na ito ay mga extension lamang ng mga kontratang pirmado noong kanyang naunang pagbisita sa Japan noong Pebrero. Ang mga naturang investment na ang ilan ay mula sa sektor ng semiconductors, healthcare at infrastructures ay nasang magbubukas ng mga oportunidad para sa mga Pilipino na umaabot sa halos 200,000 na trabaho. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The 9 companies, but to the value of 14 billion pesos. But some of these are extensions of already existing contracts. Mag-expand lang sila ng operation nila. But the more important part is 200 plus thousand new jobs. Hataw Balita. Kinumpirma na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng lagdaan na niya ang 2024 proposed budget pagbalik niya sa Pilipinas mula sa Japan bukas, araw ng Miyerkules, December 20. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inaasahan niya na walang maibibito ang Pangulo sa mga probisyon ng panukalang budget. Naniniwala rin siya na sang-ayon si Pangulong Marcos na tanggalin ang confidential funds ng civilian agencies. Pakinggan po natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Ready for, I think Wednesday. Wednesday, sir. Wednesday na ata yung signing ko. I think so because both houses agreed upon it. In fact, the heads of the departments agreed to it naman. Hataw Balita. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na nakapaloob sa 2024 national budget at pinaglalaanan ng pondo. Samantala, wala namang nakikitang problema ang Pangulo sa pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds sa civilian agencies, kabilang na ang hinahawakang Department of Education ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. That was actually the initiative of the Vice President. I'm talking about the confidential funds and to not insist that they have such a confidential fund. So I think, as far as I'm concerned, it is a settled issue. Hataw Balita.
Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na nakapaloob sa 2024 national budget at pinaglaanan ng pondo ng pamahalaan ang pagbabantay sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Sa gitna ito ng mga hamong kinakaharap ng bansa dahil sa patuloy na agresyon ng China. Nakapaloob ito sa 5.768 trillion peso national budget para sa 2024. Ang Philippine Coast Guard o PCG may mas mataas na pondo para sa taong 2024. Pakinggan po natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. And the President is of that mind that as much as possible to minimize CIFC, the civilian departments or agencies, and other focus where it's best suited to do some of the security issues, defense, and the Coast Guard, development activities. Hindi rin inaasahan ng House Speaker na may ibibito na anumang probisyon sa proposed budget si President Bongbong Marcos Jr. Kabilang na rito ang pag-aalis ng alokasyon ng confidential funds sa ilang civilian agencies. Bunsod ng kontrobersya sa confidential funds, hindi na hiniling pa ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaroon ng confidential funds sa kanyang tanggapan at Department of Education para sa susunod na taon. We're not anticipating any. Sumusunod lang naman kami sa mga parameters. And we've been working closely naman with the OP and all the departments. Oping si Pangulo with deletion of confidential funds from civilian agencies. I think so because both houses agreed upon it. In fact, the heads of the departments agreed to it naman. They voluntarily do it. Hataw Balita. Itinanggi ng National Security Council na naka-invasion mode na sa Ayungin Shoal ang China. Exaggeration lang anya ang inilabas na impormasyon ni retired Colonel Ray Powell ng United States Air Force na umano'y naka-invasion mode na ang Chinese vessel sa naturang lugar. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, pagamat totoong marami talagang barko ng China sa lugar noong mga nagdaang linggo, sa ngayon ay wala na sa Ayungin Shoal ang nasa 40 Chinese maritime militia vessels na namataan 2 linggo na ang nakalilipas. Ang tanging naiwan na lamang anya dito ay isang barko ng Chinese Coast Guard. Pakinggan po natin ang pahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Siguro ang masasabi natin, yung sinabi ni Ray Powell is more of a hyperbole. Okay. Or as an exaggeration of what is happening there. We've gotten used to this swarming, but continuous yung ating monitoring. We send out patrols every now and then. At yung atin pong mga tropa sa Ayungin Shoal, tumutulong din na paalisin itong mga Chinese maritime militia. Samantala, naniniwala si Malaya na malaki ang magiging kapakinabangan ng Pilipinas lalo sa security and disaster response ng Reciprocal Access Agreement sa Japan. Kampante rin sila na magkakaroon ng mas maayos na resolusyon ang sigalot sa South China Sea batay sa resulta ng katatapos na ASEAN-Japan Commemorative Summit. Hataw Balita. Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipa-recall o pauwiin ng Beijing si Chinese Ambassador Wang Zilian. Ito ang posisyon ng Pangulo sa panawagan ng ilang senador na i-recall ang Chinese envoy bilang protesta sa ginagawang pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay PBBM, dapat maging maingat ang bansa sa mga gagawing hakbang nito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayunman, aminadong Pangulo na kanyang ikinainis ang pahayag ng Chinese envoy hinggil sa umano'y walang nalalabag ang Beijing sa mga insidente ng harassment sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
kung siguro ako yung personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But we're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gustong ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. Kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang pinakamabuting paraan pa din ay mapag-usapan ang isyong ito sa mapayapang paraan. Of course, I wish they would talk about it over the table as opposed to colliding with each other and each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Hataw Balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kinalaman ang tensyon sa West Philippine Sea, kaya minamadali ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Ayon sa Pangulong Marcos, nagkasunduan niya sila ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na agad isapinal ang pag-uusap sa RAA dahil may malaking pakinabang ito sa dalawang bansa. Ang naturang kasunduan ay kabilang sa natalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ng Japanese Prime Minister kamakalawa sa Tokyo, Japan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I think most of the Prime Minister and I agree ASAP. Lahat ito is as soon as possible. Yesterday, if not sooner. It will be extremely significant, especially between our two countries, is the reciprocal access agreement that will give us a greater capability in terms of not only security, but also in terms of disaster preparedness and alleviation and adjustment. And that is something that I believe is very, very significant, and that it will bring to us a greater capacity to maintain the peace in China. Ang RAA ay isang kasunduan sa nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad. Kalintulad ito ng Visiting Forces Agreement o BFA na pinasok ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Hataw Balita. Pinundina ng gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isinagawang pagpapalipad ng North Korea ng isang intercontinental ballistic missile patungo sa dagat ng Japan. Bilang pakikisa sa mga kasaping bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, binigyang diin ni Pangulong Marcos sa isang pahayag na ang aksyon ng North Korea ay magdudulot ng destabilisasyon sa rehiyon at sa buong pandaigdigang komunidad. Sinabi ito bago ang kanyang talumpati sa pulong ng mga lider ng Asia Zero Emission Community sa Prime Minister's Office sa Tokyo, Japan. Dagdag pa ng Pangulo, posibleng maapektuhan ang aksyon ng Democratic People's Republic of Korea ang pinag-uusapang progreso ng ekonomiya sa rehiyon na nahanap sa isang mapayapa at matatag na Indo-Pacific region. Hataw Balita. Oy, meron ho tayong good news sa ating mga kaibigan na motorista dahil ipatutupad na ang panibagong rollback o bawas sa presyo ng kerosene ngayong araw ng Martes, December 19. Patay po sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, mababawasan ng 85 sentimos ang presyo ng kada litro nito. Gayunman, magkakaroon naman ng bahagyang pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel na 10 sentimos. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Pangunahing dahilan na nakikita ng industry players na nagdudulot ng taas-baba sa presyo ng mga produkto
produktong petrolyo sa world market ay ang anunsyo ng United States Federal Reserve na posibleng walang mangyaring interest hike sa January 2024. Medyo malaki rin anya ang nabawas sa fuel reserves ng Estados Unidos at inaasahan na tataas pa ang demand sa langis dahil sa pagbagal ng inflation. Hataw Balita. Inatasan ng Korte Suprema ang Commission on Elections o COMELEC and Bank at iba pa na magsumite ng kanilang mga komento o pagsusuri hinggil sa petisyon na isinampa ng Smartmatic Team Corporation at Smartmatic Philippines Incorporated. Batay sa 3 pahinang resolusyon ng mataas na hukuman, inobliga ng Korte Suprema sina dating Department of Information and Communications Technology Chief Eliseo Rio Jr., dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, Franklin Isaac at Leonardo Odonio na magsumite ng komento sa loob ng 10 araw. Samantala, sinabi ng COMELEC na handa silang sumunod sa utos ng Korte Suprema tungkol sa petisyon ng Smartmatic. Bagamat wala pa anya silang natanggap na kopya ng desisyon ayon sa impormasyon ng Office of the Clerk of the Commission, ngunit pagtitiyak ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na susundin nila ang utos at mananatiling consistent ang komisyon sa kanyang commitment na sumunod sa mga direktiba ng Supreme Court. Sinabi rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na agad na susunod ang ahensya sa utos ng SC at maigi na lang anya na hindi inilabas ng korte ang isang injunctive writ. Hataw Balita. Itinuloy ng Manibela kahapon, December 18, ang kanilang tigil pasada. 2 linggo raw nilang planong isagawa ang transport strike. Pinag-aaralan na rin ang grupo na dumulog sa Supreme Court upang ipatigil ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Mar Balbuena, ang National President ng grupong Manibela, kung talagang hindi sila pakikinggan ng pamahalaan sa kanilang mga hinihiling, papipilitan na silang maghain ng petition for temporary restraining order sa December 31 deadline para sa franchise consolidation. Maraming tsuper umano ang mawawala ng kabuhayan oras na mapaso ang provisional authority ng mga tradisyonal na jeep simula sa Enero 2024. Bukod sa pagpapalawig ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate, nais din nilang ibalik na lang ang 5 taong bisa nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Manibela National President Mar Balbuena. Magpapile kami at hindi pa namin masabi kung sa isang papel na lang o magkahiwalay. Bawiin ng Pangulo yung kanyang pronouncement na yung pag-expire sa aming mga prangkisa at sa aming mga provisional authority, ma-extend po ito. Kung ayaw nyo na sa konsolidasyon, tinatapos nyo na, welcome po sa amin ito. Nakahanda naman nila ang Department of Transportation sakaling humingi ng TRO ang Manibela sa Supreme Court. Samantala sa programa ng Manibela kanina o kahapon na bahagi ng kanilang unang araw na transport strike, dinala ng Manibelang 3 unit ng mga rehabilitated na jeepney. Ayon sa DOTR, kakaunti na lang ang mga tradisyonal na jeep na hindi pa nagko-consolidate kaya hindi sila nangangamba sakaling hindi mapaso ang prangkisa ng mga ito. Paliwanag pa ni Secretary Bautista, mayroon namang ibang mode of transportation na pwedeng masakyan ng mga commuter. Sinabi ng Manibela na hanggang December 29 ay patuloy silang magsasagawa ng mga pagkilos sa tigil pasada. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista. Karapatan nila yan, no? Tingnan natin, hintayin namin yung kanilang gagawing move. Sa tingin ko ay sapat naman yung mga vehicles na nag-ooperate dito sa lalong-lalo na sa Metro Manila. Hataw Balita. Samantala, itinutulak ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagkakaroon ng isang kabuuang pagbabawal sa paggamit ng mga paputok sa buong Pilipinas. Binigyang diin ni Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr. na dapat magpasa ng resolusyon ng mga Local Government Unit o LGU para ipagbawal ang paggamit ng mga paputok sa kanilang nasasakupang lugar. Inirekomenda nito sa mga LGU na isaalang-alang ang paggamit ng pyrotechnic display
displays sa kanilang city halls bilang mas ligtas na alternatibo sa tradisyonal na paggamit ng mga paputok. Sa isang ambush interview, inihayag ni Secretary Abalos na may ilang LGU na ang nagtakda ng kumpletong pagbabawal sa paggamit ng mga paputok at naglaan na lamang ng espesipikong lugar para sa maayos na fireworks display. Nananawagan naman ang kalib na kaparehong ordinansa ang bawat mga bayan at lungsod sa bansa at gawing huwaran ng marami sa kanila na mayroong kaparehong proyekto. Pakinggan po natin ang pahayag ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Nananawagan ako na sana ang mga local government units magpasa kamukha ng ginawa ng Davao at ng Quezon City, ng Metro Manila, ng firecracker ban, no? Ibig sabihin yung mga pumuputok kasi nakita naman natin yung mga daliri na puputol, etc. Iban na natin totally yun. Taon-taon na lang ilang bata na puputulan ng mga daliri, di ba? Iwasan na natin to totally. Hataw Balita. Opisyal nang binuksan kamakalawa ang Batang Pinoy at Philippine National Games para sa taong 2023. Libo-libong atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa ang magtatapatan at magtatagisan sa iba't ibang larangan ng palakasan. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita. Usapang sports at pampalakasan, hindi papahuli ang mga atletang Pilipino. Yolo Brothers, Heidelin Diaz, Yumera Felix Marshall, Alex Iyala, Gerald Mangliwan, Angel May Autumn, at ang kasalukuyang PSC Commissioner Olivia Bongku. Ilan lamang sila sa mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan sa Pilipinas at naging tanyag dahil sa kanilang kakayanan at angking galing. Dahil sa kanilang impluwensya, libo-libong batang Pilipino ang ngayon naghahangad at nagsisimula ng magsikap at mag-ensayo upang mahubog at maging magaling na atleta na magtataas sa bandera ng Pilipinas sa hinaharap. Opisyal lang binuksan ang Batang Pinoy at Philippine National Games 2023. 14,000 young athletes para sa Batang Pinoy at 4,000 atleta naman para sa Philippine National Games ang magtatapatan at magpapamalas ng kanilang galing. To find the next athletes that can actually represent the country, we need more events to find more athletes. If you were a kid na walang events, puro practice training lang, it's best that we have our own events so they can actually showcase their skills. So I do promise that I will grow this event and add more sports so I can showcase, so kids can actually join also. Sa buong linggong ito mula December 17 hanggang December 22, 2023 ay 25 sports ang parehong lalaruin sa 2 palaro. Maaari naman itong maging daan para madiskubre ang mga susunod na atletang Pinoy na magsisilbing kinatawan ng bansa sa international level sa hinaharap. Dahil pawang mga estudyante ang mga kalahok na atleta, ibinahagi ng ilang teams ang kanilang karanasan kung papaano nila binalanse ang oras ng mga bata para makapaghanda at hindi mapabayaan ang kanilang pag-aaral. Since these are student athletes, so nag-aaral sila, so kailangan din natin i-manage yung time nila sa pag-aaral at the same time sa training. So we come up with a program na after-school program and of course the in-house program namin. So within the 60 days, na-manage namin yung programa na yon and we think it's enough na preparation for the Batang Pinoy. Opo, actually, struggle po talaga kapag papasok po sila sa school, then may training sila. Ang pinaka-motivation po kasi rito is, ito na po yung ang makasali ka sa Batang Pinoy na to, nandito na yung mga best among the best. Kaya po, ang sabi namin sa kanila, pag nandito kayo, lahat ng matututunan nyo nandito na, wala kayong maitatapon dito. Ilang kilalang atleta naman ang dumalo sa opening ng Batang Pinoy at Philippine National Games, kabilang dito ang Filipino Olympian boxer na si Yumera Marshall. Bukod sa disiplina, ibinahagi rin ito ang ilang mga katangian na dapat taglayin ng isang atleta.
lahat sinalihan ko yan. Ang dami kong karanasan. Minsan natalo, umuwi na luwaan, hindi ko nakuha yung gold, wala akong medal. Pero hindi po ako sumuko. Ganon din ako dati. Tulad nila, ganon din ako. Kaya ang may bibigay ko lang na payo sa ating mga kabataan na huwag silang sumuko. Ipagpatuloy nila ang kanilang mga pangarap na balang araw sila din yung mag-represent sa ating bansa. Sa pagbubukas ng Batang Pinoy at Philippine National Games, inihayag ni Senator Bongo ang suporta ng pamahalaan upang itaguyod ang sports sa bansa. Kabilang narito ang paglalaan ng karagdagang budget para sa Philippine Sports Commission. The Philippine National Games and Batang Pinoy aim to provide a platform for athletes across the nation, particularly young individuals in the countryside, to showcase their skills and compete at the national level. Aniya, tinitingnan na ring maisabatas ang Batang Pinoy at Philippine National Games upang regular na itong maisagawa sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita. Oy, magandang balita po para sa ating mga guro dahil mula po ngayong araw ay ilalabas na ng Department of Education o DepEd ang 18,000 pesos na halaga ng Service Recognition Incentive o SRI para sa mga kwalipikadong guro at iba pang kawani sa pampublikong paaralan. Sa isang memorandum na may petsang December 15, sinabi ng DepEd na ang mga tanggapan ng Schools Division at iba pang implementing units ay magsisimula ng proseso ng pamamahagi sa Lunes, December 18 at ang distribusyon nito sa cash ay sa susunod na araw. Mayroong exemption sa cash-only mode ng SRI distribution para sa mga guro sa malalayong lugar kung kanilang isusumite ang isang sulat na nagpapahayag ng kanilang hiling. Maaaring ipasa ang kanilang SRI sa kanilang payroll ATMs ayon sa kagawaran. Ang lahat anya ng mga opisina na may kinalaman sa proseso ng pagpapalabas ng SRI ay inaasahan na magpabilis ng pagbabayad alinsunod sa karaniwang patakaran sa budget, accounting at auditing. Hataw Balita. Oras alas 5:36 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, pinaalalahanan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang mga residente sa Central Luzon sa mga dapat tandaan at gawin upang makaiwas sa sunog ngayong holiday season. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Pinayuhan ng Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon ang mga residente na huwag bilhin o tangkilikin ang mga mura at substandard na pailaw ngayong holiday season. Ayon kay BFP Region 3 Fire Officer 2, Carl Chris Manalastas, kung bibilian niya ng mga dekorasyong pailaw, tiyakin na may marka itong Philippine Standard o PS Quality Safety Mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker. Ito'y upang matiyak na ang bawat nagtitinda ng pailaw ay sumusunod sa pamantayan at kalidad ng isang produkto. Dapat ding patayin ang mga dekoryenteng dekorasyon kapag aalis ng bahay at huwag hayaang nakabukas magdamag dahil maaari itong mag-init na posibleng magdulot ng sunog. Dapat ding tanggalin sa saksakan ang mga hindi nagagamit na device, ayusin ang mga gusot na kable at iwasan ang octopus connection. Dapat ding ipasuri sa lisensyadong electrician ang mga electrical wire connection ng bawat sambahayan upang makaiwas sa electric shock at sunog. Iwasan ding ilapit sa mga bagay na madaling masunog ang sinisindihang kandila. Sa panahon din anya ng kasiyahan, hindi dapat iwanan na publiko ang pagluluto ng pagkain sa kusina at huwag hayaang maglaro ang mga bata sa kitchen area upang maiwasan ang aksidente at sunog. Dagdag pa ng BFP na kung may sunog, manatiling kalmado at suriin ang pinagmulan nito. Nakahanda dapat ang isang fire extinguisher sa lahat ng oras upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng BFP sa komunidad at pamamahagi ng leaflets at flyers upang ipaalam sa publiko ang tungkol sa iba't ibang alituntunin para maiwasan ang sunog. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Tinulungan ng UNTB Rescue Batangas ang isang biktimang pahinante ng tumagilid na truck
sa kahabaan ng Pinagtungulaan, Batangas kagabi. Ang driver ng naturang truck tinulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDR-RMO Lipa, Batangas, si Ari Silvestre. Humahataw. Hataw Balita. Habang binabagtas ng isang truck ang kalye patungong Laguna, nag-overtake ang driver ng truck sa isang sasakyan. Ngunit sa kasamang palad, iniwasan naman ang kasulubong na sasakyan, kaya naman pagkabig ng manibela ay nahulog sa gutter ang gulong ng truck na naging dahilan ng pagtagilid nito. Dinatna ng UNTV Rescue Batangas ang isang pasyente na driver ng truck na nauna na tinulungan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDR-RMO Lipa, Batangas. Nagtamo ang naturang driver ng bali sa binti na nilipatan din naman ng Pangunang Lunas ng PDR-RMO at UNTV Rescue. Tinulungan naman ng UNTV Rescue ang pahinante ng truck na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng sugat sa paa, mga gasgas sa hita, likod at braso. Nasira naman ang tindahan at tinamaan dahil sa malakas na pagkasalpok ng truck. Dinala na ng PDR-RMO Lipa ang driver at pahinante sa malapit na ospital sa Metro San Jose. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Na-stranded sa iba't ibang mga pantalan sa Negros Occidental ang higit 1,000 pasahero kahapon, December 18, dahil sa kanselasyon ng biyahe ng mga sasakyang pangdagat. Bandang umaga nitong Lunes, sinuspinde ng Philippine Coast Guard o PCG ang biyahe ng mga barko at bangka sa mga pantalan ng Cadiz City, Sagay City, Escalante, Bacolod, EB, Magalona, San Carlos City at Pulupundan, bunsod ng dating bagyong Kabayan na nagdulot ng mga pag-ulan na namahagi naman ng tubig at pagkain ng PCG sa mga pasahero. Alas 5 na ng hapon nang magbalik sa normal ang biyahe ng barko dahil sa pagbuting ng panahon. Hataw Balita. Nakataas na ang gale warning sa 8 lugar sa Bicol Region bunsod ng nararanasang sama ng panahon dulot ng northeast monsoon at epekto ng low pressure area o LPA. Halos dumoble naman ang bilang ng mga pasahero at ng mga sasakyan na pumapasok at dumadaan sa Matnog Port ngayong malapit na ang holiday season. Biyahe ng mga 13 sasakyang pandagat patawid ng Northern Samar tuloy-tuloy pa rin. At mula sa Legazpi City, Albay, si Jerry Galicia, humahataw live. Jerry, good morning. May mga stranded na bang mga pasahero dyan sa Bicol Region at kumusta na ang lagay ng panahon ngayon dyan sa lugar? Yes, amigo, good morning. Sa ngayon ay wala pa naman naiulat na mga stranded na pasahero sa buong Kabikulan o buong Bicol Region. Pero yun ang patuloy nating aalamin sa mga otoridad. Ngayon nakataas na rin ang gale warning sa ilang lugar dito sa Kabikulan. Nakakaranas ang ilang bahagi ng Bicol Region ng mahina hanggang malakas na buhos ng ulan simula pa kahapon December 18 kung saan nararanasan sama ng panahon hatid ng bagyong Kabayan sa karatig lalawigan ng Samara. Inaasang magkakaroon din ng 2.8 hanggang 4.5 meters na taas ng alon sa mga karagatang sakop ng Camarines Norte sa Calaguas Island, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes sa Kasarapu-Rapu sa Albay, sa Prieto Diaz, Barcelona, Gubat at Bulusan sa Sorsogon. Hindi na rin pinapayagan ng Philippine Coast Guard na makabiyahe ang mga sasakyang pandagat below 250 gross tonnage o yung maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, patuloy naman ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Matnog Port sa lalawigan ng Sorsogon. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, halos dumoble na ang bilang ng mga sasakyan at mga pasahero na pumapasok at tumatawid sa Matnog Port patungong Allen, Samar. Sa datos ng PPA, Matnog, umaabot na sa megit 4,500 ang mga pasahero na dati ay nasa 2,000 at nasa 1,000 na mga sasakyan na dati ay 500. Inaasahan pa ng PPA na tataas pa ang bilang ng mga pasahero na abot hanggang 10,000 kada araw habang papalapit ang holiday season.
Nagpapatupad naman ng mahigpit na seguridad ang PPA Security at ang Philippine Coast Guard sa mga pasahero pumapasok sa Pantalan. Bunsod na naka-red alert status na rin ang security forces. Sa ngayon, katuwang natin yung Philippine Coast Guard. Meron silang mga K9 unit, regular yung kanilang pagpapatrolya, yung paneling nila, tinitingnan yung mga sasakyan, at pati doon sa highway pa lang, makikita natin na full force din yung mga uniform personnel ng PNP, ng Philippine Army, andun din yung mga Coast Guard, meron din silang ilang kawani doon. Tulong-tulungan, pati yung mga provincial marshal ay nagtutulong-tulong tayo para masigurado na yung kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan. Amigo, nagsasagawa na rin ang paneling o inspection gamit ang K9 unit sa mga nasakay sa mga barko, maging sa mga bagahe ng mga pasahero, maging yung mga sasakyan nasa labas ng Matnog Port o yung nasa kalsada ay sumasa ilalim sa security inspection ng mga kawani ng Coast Guard, maging ng mga miyembro ng Philippine National Police at tulong ang militar. Bagamat nagkakaroon ng kaunting delay ng biyahe ng mga ro-ro vessel sa madaling araw bunsod ng malalaking alon, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagbiyahe ng mga ito. Pakiusap naman ng PPA, sumunod pa rin sa health protocol, magsuot ng face mask at maghugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Yan ang balita mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, amigo. Ngayon ba sa lugar mo, Jerry, umuulan ba? Yes, amigo, kanina ay nakaranas nga tayo ng medyo malakas na pag-ulan dito sa, particular sa Legazpi City, sa Albay. Pero ngayon ay medyo tumila na ang pag-ulan dito sa Legazpi, Albay, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, narito pa rin ho itong low pressure area. Ito ho yung bagyong Kabayan na naging isang low pressure area na lamang kahapon bandang 2:30 ng hapon. Huli nating namataan itong low pressure area na ito sa layong 290 kilometers kanluran, timog kanluran ng Zamboanga City, dyan sa may bahagi nga ng Mindanao. At base sa ating pinakauling mga datos, medyo maliit na ho yung tsansa na lumakas pa ulit ito at maging isang ganap na bagyo at bumalik maging isang Kabayan ho ulit. Subalit, patuloy pa rin ito i-monitor sa mga susunod na araw. At base rin ho sa ating mga latest na datos, posible ho na ang pagkilos itong low pressure area na ito ay dito naman sa may bahagi ho ng Palawan, particular na sa may southern part ng Palawan. Samantala, ang patuloy pong pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan ay magdadala pa rin ng mga mahihinang pag-ulan, particular na sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera. Habang ang shear line ho, ito yung boundary ng malamig na hanging amihan at ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Inaasahan pa rin natin magdadala ito ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may bahagi ng Bicol Region, gayon din dito sa may bahagi ng Aurora at Quezon. Asahan pa rin ho natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, ng Mindanao, sa Palawan, Mimaropa at bahagi ng Bicol Region at kasama rin din yung Quezon Province. Dulot nga ho yan ng pag-iral pa rin nitong shear line ho, no? At gayon din itong dala pa rin na kaulapan ng low pressure area and formerly ito ho yung bagyong Kabayan. Asahan naman natin dito sa may bahagi ng Luzon ang generally fair weather pero posible pa rin ho yung mga passing rain showers, mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan. Inaasahan natin na hihina ho yung amihan sa mga susunod na araw at itong shear line ay maaaring umabot sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Kaya posible ho sa mga susunod na araw yung Cagayan Valley maaaring makaranas ng mga pag-ulan dulot naman ng shear line. Tingnan nga natin magiging lagay ng panahon sa bahagi ng Luzon. Makikita nga ho natin malaki ang tsansa na mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mimaropa, gayon din ho dito sa may Bicol Region at ilang bahagi ng Calabarzon. Ayan ho ay dulot pa rin nitong mga kaulapan na dala ng shear line at inaasahan din kasi natin na lalapit sa bahagi ng Palawan yung low pressure area na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ho ng ating
ng Luzon. Asahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan, partikular na nga ho dito sa may bahagi ng Kamaynilaan at western section ng Luzon, habang sa may bahagi ho ng Cagayan Valley Cordillera ay malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan na dulot nga ng hanging amihan. Dulot din ho ng shear line ay inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Visayas. Although ina-expect ho natin within the day sa pagkilos ho pakanluran, hilagang kanluran ng low pressure area, posibleng papunta na ho sa generally fair weather ho yung malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Sa ngayon nga ho, may nakataas pa rin tayong gale warning sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular na dito sa may silangang bahagi, partikular na dito sa may Luzon, yung area ho ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa Batanes, sa Cagayan kasamang Babuyan Islands, sa may bahagi ng Isabela, Aurora, Northern Quezon kasamang Pulilio Islands, Camarines Norte, yung northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay at eastern coast ng Sorsogon. May nakataas pa rin tayong gale warning din dito sa may northern eastern coast ng Northern Samar, sa eastern Samar, sa Leyte, sa southern Leyte, particular na yung eastern section ho ng southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Makikita ho ninyo itong mga area kung saan meron ho tayong kulay-pula na bahagi ay inaasahan natin magiging maalon pa rin yung karagatan, posible hanggang 4 na metro ang taas ng alon or 4.5. Kaya po delikado pa rin maglayag, lalong-lalo na yung maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Kaya sa mga kababayan ho natin, lalong-lalo na sa mga panahon na ito na tayo po ay naglalakbay, patungo tayo sa holiday season, asahan ho natin, medyo delikado pa rin maglakbay dito sa mga bahagi ito ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin. At ito pong mga malalakas na alon na ito ay dulot din ng pinagsamang epekto ng hanging amihan, gayon din itong shear line at saka po yung umiral din po na low pressure area. Ang araw naman natin ay sisikat, medyo late na ho, ganap na 6:15 na umaga at lulubog, mas maaga naman siya at 5:31 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Samantala, matinding preparasyon ang ginagawa ngayon ng Members Church of God International o MCGI para sa nalalapit na selebrasyon ng Piyesta ng Diyos. Brethren Day sa darating na Huwebes sa Apalit, Pampanga. At mula po sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, good morning. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Apalit, Pampanga at yung ginagawang paghahanda ng ating mga kapatid dyan sa MCGI? Yes, good morning, amigo Sherwin. Ngayon pa lang ay ramdam na nga dito kung paano talagang pinaghahandaan ng Members Church of God International o MCGI itong Piyesta ng Diyos na Brethren Day, dahil hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng mga narito sa MCGI Convention Center para sa nalalapit na selebrasyon. Magdamagan na ginagawang preparasyon ngayon ng Members Church of God International o MCGI dito sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga para sa pinakahihintay na Piyesta ng Diyos Brethren Day sa Huwebes, December 21. Kung dati marami ang nag-enjoy sa mga nasaksihan ng mga float nitong nakaraang Piyesta ng Diyos, ngayon mas pinaganda at dinisenyuhan ito ng kakaiba at makukulay na mga likhang sining mula sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaabang-abang din ang presentasyon ng mga sikat at ipinagmamalaki sa kani-kanilang mga lugar. Kasalukuyan naman din ginagawa at kinakabit ngayon ang mga makukulay na banderitas na sa tuwing may Piyesta ng Diyos ay may kakaibang disenyo kang makikita. Pagod man at puyat, masaya at excited ang mga kapatid sa MCGI na gumawa ng mabuti sa kapwa ng may pag-ibig, lalo na sa araw mismo ng Piyesta ng Diyos. Sama-sama naming maabot ang kabuuan po ng aming
float at saka sa food booth po at sa arco po. Kaya andito kami, puspusan pong matapos namin ang gawain ito para sa darating po ng ating Grand Pista ng Diyos po. Yan po, salamat po sa Diyos kahit napapagod, masaya po ang aming mga kalooban. Yan po, so ngayon po, pagod po talaga sa pagpipainting po syempre. Pero di naman po mawawala yung syempre, pag-ibig pa rin po sa paggawa. Kaya po patuloy po tayong gumagawa. Samantala, kakaibang butin ang ating masasaksihan sa araw ng selebrasyon dahil may iba't ibang disenyo ng booth na makikita kung tungkol sa mga kilalang inihahanda at delicacies mula sa iba't ibang probinsya. Sa loob ng 61, ngayon lang ako makakatikim ng durian. Happy Fiesta ng MCGI! Happy! Salamat sa Diyos, mga kasama, mga kapatid! At syempre, ang hindi mawawala ay ang utos ng Panginoon na layong magawa ang araw ng Piyesta ng Diyos, partikular na ang pagbibigay ng libreng medical mission, free store, at ang Hiling ng Kapatid Project para sa mga may sakit at may hirap na nangangailangan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa rito ng mga kapatid bagamat nanggaling pa sa malayo. Ang iba ay nagtungo rito para makasumpong din ng paglingap at kahabagan mula sa Diyos kapiling ang mga kapatid. Amigo Sherwin, talaga namang sa ngayon ay ramdam na ramdam nga dito yung kasiyahan ng mga kapatid at talagang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin nga yung ginagawa rito. At kung mapapansin mo sa aking likuran, yung mga ginagawa na mga float, talagang iba't ibang disenyo at makikita natin na talagang ngayon ay tinatapos na ito at aabangan natin ito sa araw ng Huwebes kung ano-ano yung mga float na ipaparada dito sa araw ng Piyesta ng Diyos. Amigo Sherwin? Oo, Nestor, nakakasabik na dahil 2 araw na lang Grand Fiesta na ng Diyos diyan sa Apalit, Pampanga. Babahan na naman ng lechon diyan at kalisabay nun yung mga public service pa rin yung medical mission, meron tayo diyan. Tsaka yung nga nabanggit mo yung free store kung saan ay makakapamili o di ba makakakuha ng kanilang mga kailangan yung ating mga kapwa-tao, maging ng ating mga kapatid, yung gusto nilang kunin na mga kailangan nila, Nestor. Yes, yun nga talaga. Libre lahat ito. Libreng pagkain, libreng groceries, libreng medical, ay lahat dito ay libre para sa kumbaga kaawang gawa sa mga kababayan natin na handog ng MCGI sa ating mga kapwa-tao. Salamat sa Diyos, amigo Sherwin. Ayan, maraming salamat Nestor Torres, nagulat ng live mula sa Apalit, Pampanga. Hataw Balita. At mamayang gabi po, alas 7 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 12 na po tayo sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 17, talatang 17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-19 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahangad.
pahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.